So, Queen, anong feeling sa serye mo na mas nakikilala yung character mo pag nasa labas na pangalan mo sa character yung tinatawa? Minsan po nakakatawa kasi parang may shoot kami one time sa Magallanes ata. Tapos yung mga tao, yan yung sa ano, yan yung sa ano, kay Jordan. So, opo, thank you po. Nakakatawa, pero at the same time, nag-enjoy lang po ako sa work ko. So, hindi ko masyadong iniisip na I'm not in it for the fame or like para makilala ng mga tao. Pero iba talaga yung may serye ng asawa mo, ng asawa ko, parang gano'n. Hindi ko po masabi kasi ako po talaga doon ako nakapokus sa work eh. Tapos ang ganda rin po kasi nung opportunity na nakatrabaho ko yung mga artista po sa GMA, tapos kay Direk Loris pa. Tapos ang dami ko tututunan kay Direk. So, ayun, mas ine-enjoy ko lang po. And ina-absorb ko as much as possible yung mga natututunan ko doon sa set. Ano yung mga natutunan mo sa set na pwede mo i-share sa amin? Marami po kasi sobrang iba yung acting for TV and for movies, diba? Parang feeling ko ang liit-liit ng acting ko. Compared to pag napapanood ko, parang medyo nakakapag-adjust naman na din po ako. Tapos parang more on yung kailangan mas babad ka sa camera, ganyan. Pag sa movie, parang hahabulin ka ng camera. Doon dapat kailangan. Bibigyan mo ng moment mo. Ayun. Sino nagiging close mo doon? Siyempre kami ni Lizelle kasi kami bestie kami doon sa serye. Tapos madalas kami magkasama din. Sino? Si Lizelle Lopez. Okay. Ayan. Tapos ang bait sila lahat. Tapos si Crystal, para sa mga matagal ko na siyang kilala. Starstruck. So pag nakakasabay kami sa taping yan, or chika-chika naman. Kahit si Ate Jan, sobrang bait ni Ate Jasmine. Kaya wala akong masabi. Yung pagti-TV mo ba, tuloy-tuloy na yan? Sana po. Pag binigay. Saan ka mas masaya ngayon sa pagiging scriptwriter, pagiging director, artista sa pelikula or sa Artista sa TV. Pare-pares naman po iba-iba yung feeling kasi iba-iba yung work. So parang ganda pa rin yung sagot ko pag tinatanong po ko niya, lagi sagot ko, parehas naman masaya eh. Parang wala namang siyang dapat i-gauge na kung anong mas okay for me. Kasi parehas ko siyang ini-enjoy, parehas ko siyang gusto. Pero kaya mo pagsabay-sabayin yun? Kaya naman so far. Tamang time management lang po. Pero hindi yung mas gusto ko nang mag-focus sa sa likod ng camera, parang gano'n. Wala po. Kasi nag-enjoy pa rin ako umacting eh. Ang dami ko pang matututunan, di ba? Sobrang baguhan pa lang po ako. So, ang dami ko pang pwedeng gawin at dami ko pang pwedeng ma-absorb from different people. So, dun sa apat na yung Queen, anong mas mataas sa bayan? Wala. Pero ikaw, Queen, kung papipiliin ka isa lang sa ginawa mo na, alin doon ang una mong pipiliin? Sampo kung... Artista sa TV, artista sa pelikula, writer, scripts. Kailangan mo talaga mamili. Parang same field naman po siya, lahat naman po sa pelikula. Pwede naman natong gawin. Sabay-sabay. Oo. Anong challenge sa pagiging assistant director ng pelikulang Dayo? Yeah. Ang challenge doon, kasi, first, it's my first time. So, inaalam ko po yung mga dapat gawin. Pero maswerte ako kasi si Direk JM and si Direk C, sobrang tinuturuan nila ako na ito yung mga dapat kong gawin. Pagod siya na masaya kasi unlike yung pag-artista ka, nakapagpahinga ka, pag hindi mo call, ganyan. Oo, pag tapos na, pag wala ka pa eksena, pag ikaw yung AD, lagi kang nandyan ito. So, lahat ginagawa niyo ng paraan. Pero masaya naman siya for me kasi masaya. Hindi ko explain. Basta happy ako. So, ikaw mag-assistant director kay JC Santos. Yes. Sa pelikulang gagawin. Secret po muna yung assistant director. Ayaw ko po muna. Hindi naman sa bawal. Hindi naman sa bawal. Sinisecret ko lang kasi parang... Ready ka na ba makaharap ang mga kilalang artista bilang isang assistant director? Ready, dapat ready. Yan ang lagi sagot. Always yes. Pero nakatrabaho mo na sa JC, di ba? Opo, nakatrabaho ko siya sa Tahan and sa... Kapo Flavor. Anong preparation ngayon pa lang ang ginagawa mo? Taiwan yan, di ba? Opo, Taiwan. Yun, syempre, sa script, kailangan, matrabaho yung script kasi we needed to do a lot of research because it's about batang may SD, so kailangan makuha po namin siya ng tama, hindi namin siya pwedeng gawin na basta-basta. So, while writing it, may kinontak akong speech pathologist na specialty ay sa mga batang SD and yung husband niya na OT yun. Tapos pina-check ko talaga lahat yung buong yung script, kung tama ba lahat ng mga kasi we need to get it right eh.
Hindi So, parang pwedeng consultant siya. Opo. Kailangan eh. Hindi ko siya pwedeng bitawan na kung ano lang yung feeling kong yun yung ano. Kung ano lang yung... Hindi rin sapat na parang ginugugel ko lang eh. Kailangan talaga dun sa may kakilala ka may talaga. kakilala sa mga experts ko. Ayun. Paano yan? Pag sinulat namin, assistant director ka kay Direk, pwede... Hindi naman sa bawal. Ako, wala lang, hindi ko po masyado siyang kinakalat kasi ang kasunod dyan, okay na ka magdidirect. Di ba? Yun ang next question. Yun yung next question. Ayun ang next question actually. Ayun, kaya mo inaano. Ilang pelikula pa ang dapat matapos na maging assistant director ka para gumawa Kasi andyan na yan eh. Yan na yan ang next step eh. Oh, yun nga, kasi yung secret ko eh. Next, nag-i-enjoy pa po ako eh. Feel ano naman. Saka na po kasi, actually, Ay, sorry po. interview lang na eh, sorry. Actually, last year, sinabihan ako ni Boss Vincent na bakit tayo mo mag-direct niya. Kaya sabi ko, boss, ano naman po eh, feeling ko it's not yet the time. Well, people will say when is the right time, di ba? Pero Perfect ako naman, time. yeah. Wala naman talagang perfect time. Pero ako, gusto ko lang pa ng enough experience. Para, para pag sumalang ka doon, is kargado ka, di ba? Hindi Punong-puno yung ka parang, na oo. experience. Meron tong Hiraya, second kagad, di ba? Assistant director ka. Yes, Third na yung... May title na ba yung kay JC? Yes, Die Father, Oo, Die yun Son. nga. May post. Nakita ko kay Dennis. Ano si Dennis doon, line producer? Yes. So, ang question ko, sabi kasi ni Ethan sa interview namin, parang nahiya siya, nailang siya. Oo. Kung assistant director na may love Ikaw scene ang siya. Kasi silip niya ating aking ano. Siyempre, hindi ko pa sinisilip yun. Nanonood ako sa monitor ko sa iPod. Gets ko naman yung part na siyempre, magpinsan kami. Although, nakakatawa, not many people know na magpinsan kami. Well, siguro, different, Pero yun, so magpinsan kami. Tapos, I tried to make it comfortable for him. Like, hindi ako nagpapakita doon sa mismong set ng trabaho ko. Pero sabi niya, naalala ko rin niya kasi naririnig niya yung boses ko. Tapos sabi ko, yan, kaya natin to dalawa. So, nagpo-focus ako doon sa more on sa choreography, ganyan. Ikaw daw nag-direct nung love scenes. Uy, kasi kaya kinuha ko ni Direct Sid kasi gusto niya ng babaeng 80 for the love scenes nga. Para mas comfy yung mga, lalo sa artist na babae, like, kunwari, pag magtatakip or maglalagay ng lapel, diba? Mas iba pa rin yung pagbabae at babae. Mas, saka yung experience ko daw working on Viva Max, ayun. I guess, it did help me a lot na, siguro, dagdag din yung pagiging dancer ko. So, mas focus kami sa shapes, hindi yung, kung nakakadibog, hindi siya ganun eh, di ba? Kasi pwede mo namang gawing steamy. May love. Oo, yung eksena na hindi siya sobrang pangit tignan. Pwede natin gawin na mas lang. Yung, tantalizing. Gano'n. Pero base sa napanood kasi namin, parang pumapasok yung love kaysa yung L sa mga love scene. Oo, kasi pag tinatanong, actually, even last year, nagtatanong po ako sa mga iba't ibang tao, especially sa mga lalaki na, nanood ka ba ng Viva Max? Kasi, ano yung mga gusto mo, mini-survey, ano yung mga gusto mo sa mga sex scenes, gano'n. Tapos, sabi nila, may certain limit pala na kapag pinapanood mo yung sex scene na gano'n siya ka-white, parang first, okay, nakakano siya. And then, eventually, nagiging cringy na siya. So, may tira parang nakakaumay na daw, nakakadiri. So, yun siya, na, kaya yung mga dating bakit naman si Sharon Stone, di ba? Nagbumukha ka lang na walang panty, sobrang iba, mas mas nakakaano pa din yung inaano sa imagination, yung mga pasilip-silip lang daw. So yun yung inaano namin doon. Kasi dun sa Dayo, may ginawa kami na parang kita mo close up na may konting, kita mo talaga na may breast ni Rika, pero hindi siya bastusin tignan eh. So even with the lightings, ang galing ng DOP namin. So kaya naging posible yung ganong eksena kasi as a team kami nag-work na ito yung peg natin, ito yung gusto natin. Ayaw natin nung sobrang day lang na, ayun, yung medyo nakakabastos tignan. Pero doon sa Cliff, ikaw rin nag-assistant director o nag-director? AD po ako, AD. Kumbaga parang tulong kami ni Direct Sid, like may gusto siya, ito yung mga gusto ko una, tapos dadaglag ako input na direct, maganda pag ito Pero ikaw yung naka-front doon. Wala si Direct Sid. Nasa monitor. Nasa monitor po siya. Tapos, may comset naman. Sabihin niya lang, okay, parang kuha ko na yung gusto kong shots. Yun. More on sa artista ako nakafocus. Gawin mo to para mas maganda ka, para hindi Kasi, yung ibang artista sa Viva Max, pag mapapansin nyo, pag umaga love scene, ang sloppy nila. Alam mo parang tinatamad talaga. Kaya siya nagiging bastos tignan kasi hindi nila ginagawa ng
ng gracefully. Oh, Kasi yun parang, na yun, diba? gracefully. Ganun po yun eh. So lang natapos yung eksena para tapos Oo, Gusto lang parang magawa gano'n. yung eksena. So, hindi siya maganda kasi nga, hindi nila inaalagaan din pati artista na parang, dito. Diba? Bara-bara. Oo, may mga certain lang silang sumakit at sa ayaw na. Yan. Pero Queen, tawag dito, sabi kasi ni Rica, bet yun sa honeymoon niya, sa bangin ang... Sa bangin daw? Oo. Oo nga, ba't ako sinabi niya? Sabi ko, di ko sabi mo si Direk, kausapin niya yung location. Ikaw, bet mo rin ba sa bangin ng honeymoon mo? Iyo mo pa ba to? Saan mo gusto? Pa ba to? Baka mas maganda pa yung nangyari sa 365, yung sa yacht. Pwede pa siguro yun. Ay, ganon? Ba to? Oo. Ayun. Mahirap yun. Talbo. Ano masasabi mo sa dalawang bida mo dyan? Saan po? Sa Dayo? Kay Rica, tsaka siniliding man Si Calvin! Oh, si Calvin. Gabi, ibang Calvin. Pinag-usapan namin direct parang mas naging confident si Calvin dito over his other films. Kaya makikita naman, mag-reflect sa acting niya na parang mas dala niya yung sarili niya, ganun, dalang-dala niya yung character niya. And then Rica, nakikinig siya, nakapag may gusto kang nag- Tapos, yun, lagi ako nagtitake sa kanila na thank you for trusting me with your sex scenes, di ba? Inalagaan naman namin kasi ano talaga, yun talaga yung, ako babae ako, and then I did sexy film, so alam ko yung feeling na parang, alam mo yun, kapag pangit yung, na hindi ka alagaan, over-alagaan ka yun. So, pasado yung acting ni Calvin tsaka ni... Sa Dayo? Yes, sa Dayo. definitely, yes. So, happy ka ba sa takbo ng karir mo ngayon? Yes, of course, kasi sunod-sunod yung projects, sunod-sunod yung blessings ko. Doon ako nagpo-focus doon sa blessings. Kasi, syempre, along the way, may mga malulungkot na mangyari sa'yo, di ba? Ano lang yun feeling ko dapat nasa right mindset ka lang, na imbis na mag-focus ka doon sa negative side. Mas nagpo-focus ako doon sa positive side. Kung gusto mong mag-comment sa mga issue naglalabasan kay Shandy Guzman, sa grupo nyo, sa grupo nila, baka may gusto kang i-share sa amin. Yung mga issues kay Sean, alam mo doon, dami ba? Hindi ko sure kasi siguro it's something na he needs to go through right now, whatever that is, diba? I've known him naman for quite a long time, and I know na baka kailangan niya lang talaga pagdaanan tong mga to. And people jump to conclusions right away. So, okay rin. Kaya ayoko rin mag-comment kasi hindi ko rin naman alam kung ano yung totoong kwento, diba? Basta ko alam ko naman na birthday niya ngayon. Birthday. Yeah, happy birthday. Anong message mo sa kanya? Happy birthday, ayan. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, birthday. kaya mo yan. Sa akin, isa na lang, Queen. Ikaw ba pinapayuhan mo mami mo sa mga kinukuha niyang talent para hindi na siya ma-stress, masaktan? Marami kami nagpapayo. Ayaw niya makinig. Bahala siya. Pero ikaw, hindi ka ba na-hurt na minsan parang tinuturo mo silang mga kapatid, parang ganun, tapos ganyan nangyayari? At first, it happened like that. Pero nung tumatagal, ano na lang, napapansin ko kasi, parang kapag may nangyayaring hindi maganda, mas may pumapalit na mas maganda. So, parang tinatrato ko na lang siya na, maybe that needed to happen in order for the blessings to come. Parang siguro, yung negativity na yun is nang-block siya sa mga papasok dapat. So, pag may nangyari sa parang, and actually yun nangyari. Hindi ko sabihin kung ano nangyari. So, before this sunod-sunod na projects, may nangyari sa akin na parang yun. Like, I thought, friend, ganyan, biglang. Right after that, biglang sunod-sunod yung pasok ng project. Sabi ko, okay. So, kaya pala hindi pumapasok kasi may something na nagbablock. May negative. May negative na. Kung isang dagdag lang sa akin, this year ba parang pinag-iisipan mo, baka pwede kang maging writer, producer, director, lahat ng isang Viva Max project? Hindi ko po afford yung producer Director, saka na po pag-iisipan pa natin yan. Pag-iisipan, saka kakausapin pa sila, boss. Depende, I guess. Ayun. So, tungkol sa love life, ay, hindi. Wala. Joke Okay, lang. thank you.